أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa araw pong ito, ang ating pag-usapan ay patungkol po sa mga bagay na kapag ito ay ginawa ng isang tao o isang mananampalataya, ay masisira po ang kanyang mga mabubuting gawa. Tayo po bilang isang mananampalataya, bilang isang Muslim, narapat po na pangalagaan natin ang ating mga mabubuting gawa upang hindi ito masayang. Dahil unang-una hindi natin alam kung yung mga ginagawa nating mga pagsamba ay tinanggap ba ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay sa ating sarili, alam natin ang ating sarili na napakarami nating pagkukulang. Napakarami nating pagkukulang lalong-lalo na sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami nating nagagawang mga kasalanan. At nawa ay patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa po sa mga nabanggit ng isa sa mga salaf ay kanyang sinabi na kung ang kasalanan ng tao ay nangangamoy, kung ang kasalanan ng isang tao ay nangangamoy, ay kanyang sinabi na siguro ay walang tatabi o lalapit sa akin dahil sa dami ng ating kasalanan. Tayo po, bilang isang mananampalataya, nakakagawa tayo ng kasalanan. Ngunit, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay tinakpan niya ang ating kasalanan. Kaya po ang paningin sa atin ng tao, ang tingin sa atin ng tao ay maganda at mabuti. Pero kung titingnan ang ating mga gawaing kasalanan, kung makikita ng ibang tao ang ating kasalanan, siguradong gaya ng nasabi ng isa sa mga ulama natin na kung ito ay nangangamoy lamang ay siguro ay walang lalapit sa akin dahil sa dami na nagagawa nating kasalanan. Kaya ang ating mga gawaing mabuti ay nararapat na ito ay pangalagaan natin. Pangalagaan natin dahil sa araw ng paghukom ay kailangan natin ang kahit isang maliit na kabutihan ay ito ay kailangan natin dahil wala tayong matatakbuhan maliban sa ating mga gawain. Ang ating mga kayamanan, ang ating kapangyarihan, pamilya, walang silbi ang mga bagay nito maliban lamang sa ating mga gawain. Narapat lamang na pangalagaan natin ang ating mga mabubuting gawa. At dito po, sa mga pag-usapan natin ay marami pong mga bagay na makakasira sa gawain ng isang tao. Ngunit itong mga babanggitin natin ay kabilang po sa mga bagay na dapat nating iwasan dahil masisira niya ang ating mga mabubuting gawa. Ang pinakauna po ay ang shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din yung gawin ng isang tao ang paglabag sa relihiyong Islam na kapag ito ay ginawa niya ay siya ay makakalabas sa relihiyong Islam at ganun din yung pagtalikod sa relihiyong Islam. Yan ay halos magkakaparehas sila. Ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi po ng Allah sa banal na Quran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Surah Az-Zumar 65. Itong aya na ito ay ibinaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na ibinaba namin sa iyo at ikaw ay pinaalalahanan namin na katulad din ng pagpapaalala namin sa mga naunang mga propeta sa iyo na kapag ikaw ay gumawa ng pagtatambal ay mawawalang saysay ang iyong mga mabubuting gawa. Kung makikita natin yung aya na ito, ay pinaalalahanan niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na alam natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sinabi ng Allah na katulad mo at katulad ng mga naunang mga propeta na kapag ikaw ay gumawa ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na mawawalang saysay ang iyong mga mabubuting gawa. Kaya po narapat sa isang mananampalataya
na iwasan niya ang anumang klase ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba sa mga rebulto, pagpunta sa mga libingan, pananalangin sa mga libingan, sa mga mabubuting tao, ganun din yung pag-aalay sa mga jinn, at ano pang mga klase ng mga shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang nawalan ng pananampalataya, kaya po dapat alam natin yung mga haligi ng pananampalataya ay tunay na nasira, na walang saysay ang kanyang mga mabubuting gawa at kabilang siya sa mga talunan sa araw ng paghukom. Kaya po ang shirk ay napakalawak na usapin. Kaya po, bilang isang mananampalataya, isa po sa napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po ay kanyang ginabayan sa dakilang relihiyon na ito, na tayo ay sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Wallahi al-adim, napakalaking dakila ito na gantimpala na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gabay. Dahil isipin lang natin, napakaraming mga tao, bilyon ang mga tao na sila ay sumasamba sa mga rebulto. Sumasamba pati sa mga hayop na sinasamba nila. Ari ng babae, akramakumullah, na sinasamba sa mga ibang mga lugar. Sila ay may mga tinatawag na nakuhang kaalaman, antas ng kaalaman, ngunit sila ay hindi ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po isa sa pinakamalaking bagay na dapat natin pasalamatan kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanya ginabayan sa dakilang relihiyon na ito, na ito ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Relihiyon na makikita mo na panatag ang puso mo dahil ikaw ay sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya narapat sa isang manampalataya na panatilihin niya ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan niya ang anumang klase, anumang uri ng shirk. Pangalawa ay ang gawaing pakitang tao. Pakitang tao. Ito man ay sa pamagitan ng ating mga gawain. Dahil ang pakitang tao na gawain ay nasabi ito sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ang kinakatakutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kaum. Tayo, kinakatakutan niya ang maliit na tinatawag na shirk na ito ang riya o pakitang tao. At sinabi sa banal na Quran, ba'da'ud billahi minasyaitanir rajim, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. At walang inutos sa kanila maliban lamang na sila ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha na siya lamang. Ang pakitang tao ay napakadelikado ito dahil masisira niya yung ginawang pagsamba ng isang tao. Kaya sa isang tao, kapag naramdaman mo, halimbawa, ikaw ay pinuri ng mga tao at naramdaman mo sa sarili mo yung tinatawag na nagbigay ka muli ng tulong sa ibang mga tao dahil sa tinatawag na para ikaw ay purihin, ikaw ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga sa computer ay i-format mo yung intention mo. Dahil hindi maiwasan yung tinatawag na papasok sa puso na isa ito sa mga daan ni Shaitan para masira yung gawain natin. Kaya makikita natin, minsan, tayo ay papasok sa isang masjid, may nakita tayo na isang board doon na lahat ng mga nagbibigay ng sadaka sinusulat ng pangalan. Kung ang hangarin natin ay magsasadaka tayo para maisulat ang pangalan natin doon, ay nawalaksay ang ating gawaing mabuti. O kaya ay ikaw ay nag-ayos at nagsagawa ng sala para purihin ka ng mga tao, ay nawalang saysay ang ginawa nating pagdarasal. Kaya itong bagay na ito, yung riya, ay masisira niya yung gawain natin na yun. Kaya po, ingatan natin. Isa po sa naikwento na isa sa mga apo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na namuhay sa Madina. Halos ilang taon ay mayroong namimigay doon sa mga lugar, mga bahay-bahay na mahihirap sa Madina.
na hindi nila alam kung sino ang nagbibigay sa kanila. Itong taong ito, ang ginagawa niya kapag gabi, madaling araw na, ay binubuhat niya ang mga pagkain. At dinadala niya sa mga alam niya na sila ay mayroong mga tinatawag na pangangailangan. At hindi alam ng mga taong ito kung sino ang nagbibigay sa kanila. Maliban lamang noong siya ay namatay na. Dahil nung namatay siya, nakita nila yung mga sign na nandito sa kanyang likod, yung pagdadala niya ng mga bagay, yung mga pagkain, nakita nila yun, naglinis sa kanya, at ganoon din, na nung siya ay namatay, ay parang naputol na, wala nang nagbibigay. Kaya nakita nila na ang nagbibigay pala noon ay ang tao na yun na ang apo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din, isa sa mga nagkakamali ay si Ibn al-Qayyim na kanyang sinabi na ang taong gumagawa ng gawain na ito ay pakitang tao ay para siyang mayroong isang maleta o isang bag na ito ay pinupuno niya ng buhangin at bato at dadalhin niya sa kanyang paglalakbay at pagdating niya sa kanyang pupuntahan ay bubuksan niya, nahirapan siya sa kanyang pagdala doon, ngunit wala siyang makukuhang doon sa bagay na yun dahil ito ay buhangin at bato. So ganun, nahihirapan tayong gumawa ng kabutihan. Tumutulong tayo sa mga tao sa pamagitan ng salita, pamagitan ng pera o kayamanan, pero nawawalang saysay ang ating gawain dahil sa ito ay kapag ito ay ang ating hangarin, ay ang tayo ay purihin ng mga tao. Nandiyan po yan, yung hindi po maiwasan sa isang tao na minsan gusto natin na purihin tayo. Pero palagi nating tandaan na ito ay isa sa mga makakasira sa tinatawag na makakasira sa gawain ng isang tao, mabuting gawain ng isang tao, kaya narapat na ito ay iwasan natin. Palagi nating alalahanin na ang tunay na dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawain, kahit ito ay maliit lamang, kapag ito ay ginawa natin na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dami ng ginawa natin kabutihan kung ito ay hangarin natin dito ay para purihin tayo ng mga tao. Ang dakila kay Allah ay ang gawain na ito ay para lamang sa Kanya. At nabanggit sa hadith ng Imam Muslim na tatlo ang mga tao na ito na sila ang pinakaunang paparusahan sa araw ng paghukom. Ang taong una sa kanila ay nakipaglaban sa landas ni Allah. Pangalawa, nagsaliksik ng kaalaman at nag-aral ng Quran. Pangatlo ay taong ito ay binigyan ng Allah ng kayamanan at ginugol niya lahat ng daan ng kabutihan. Pero alam ng Allah ang nasa puso ng isang tao. Kaya pagdating nila sa kabilang buhay, ay sasabihin sa kanila na ikaw na nakipaglaban, hindi ka nakipaglaban para kay Allah, kundi para ikaw ay sabihin na ikaw ay matapang para purihin ng mga tao. Ganun din ang nagsaliksik ng kaalaman, nag-aral ng Quran, na yung tao na yun ay hindi sila nag-aral para kay Allah, kundi para purihin sila ng mga tao. Ganun din ang binigyan ng kayamanan na siya ay hindi nagugol ng kayamanan ito para sa Allah, kundi para purihin ng mga tao. Kaya po sayang po ang ating gawain kung ito ay hangarin lang natin ay para purihin ng tao, mapapagod lang tayo, pero ito ay walang saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama rin doon ay yung alman. Ibig sabihin, kasama rin dito sa mga makakasira. Kasama sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alman. Ang ibig sabihin ng alman ay yung sabihin mo sa mga tao yung itinulong mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila yung mga itinulong mo sa kanila. Sinabi ng Allah sa Banal Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Bil manni wal adha. Sinabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, huwag niyong sirain ang inyong mga kawanggawa sa pamamagitan ng pagsasabi niyo sa mga tao sa inyong mga itinulong sa kanila. Minsan, may mga tao na kapag tumulong sa kanyang kapwa, ay hindi matapos-tapos ang kanyang
kwento. Lalong-lalo na kapag mayroon siyang gustong hingin sa mga tao na yun na hindi nila ibinigay, ay siguradong makakarinig sila ng mga bagay na katulad ng tinulungan ko kayo, wala kayong utang na loob, lahat ay sinasabi sa mga bagay na ito. Ito ay isa sa mga makakasira sa mabuting gawa ng isang tao. Itong pagbanggit natin sa kanila, sa kanilang mga itinulong natin sa kanila. Ito man ay sa ibang tao, sa ating pamilya, sa ating asawa. Isumbat natin sa kanila, which is ito ang tamang word niya na panunumbat. Tagalog niya na panunumbat. Kasi ito siya makakasira. Susumbatan mo yung asawa mo sa itinulong niya sa iyo. Susumbatan mo yung mga kamag-anak mo na tinulungan mo sila dahil hindi mo makuha yung gusto mo. O kaya hindi kanila pinuri. Yung katulad ng isang halimbawa, kaya napakahirap yung pagtulong na hindi mo hangarin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo hangarin ang gantimpala ng Allah. Dahil kapag ang mga tao na yon ay hindi sila nagpasalamat sa iyo, o kaya meron kang gustong hingin sa kanila, hindi nila ibinigay, magagalit ang isang tao. Kaya walang saysay. Sabi ng Allah, huwag niyong sirain ang inyong mga kawang gawa sa pamagitan ng panunumbat. Ang panunumbat sa kapwa, kapag tinulungan mo yan, ay isa sa mga bagay na dapat nating iwasan dahil ito ay makakasira sa gawain ng isang mananampalataya. Ganun din, nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-iwan ng salatul asr sa kanyang oras na sinasadya. Yung pag-iwan ng pagdarasal sa oras ng salatul asr sa kanyang oras. Itong bagay na ito makikita natin na kung ang hindi pagdarasal sa kanyang oras ay ito ay makakasira sa gawain natin, paano pa kaya kung hindi tayo magdasal? Subhanallah. Sabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka salat al-asri faqad habita amalu. Ito ay sa hadith ni Imam Bukhari. Sino man ang iwan niya ang salatul asr na ito sinasadya niya, ay masisira ang kanyang mga gawaing mabubuti. Kung itong hadith na ito ay sa salatul asr, paano pa kaya yung iwan talaga niya ang sala? Kaya nga sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng isang Muslim, isang mananampalataya at hindi mananampalataya ay ang sala. Kaya ang sala ay napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Hindi ka Muslim kung walang sala. Huwag mong sabihin ipagmayabang na pangalan mo Muslim, pamilya mo Muslim, tribo mo Muslim. Sabihin mo na lahi namin ay mga ustad, ano pa. Kung hindi ka nagsasagawa ng sala, wala pong matatawag na half Muslim, walang matatawag na dugong Muslim. Ang sala, ang Islam at saka sala, hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Yan po ay kasama sa dapat nating alalahanin palagi, as-sala, as-sala, as-sala. Ang bagay na hindi pwedeng iwan ng isang mananampalataya sa anumang sitwasyon niya ay ang sala. Walang tubig, magsagawa ng tayammum. Kung tinatawag na hindi ka makapagsala, na nakatayo, umupo ka, kahit nakahiga ka, wala tayong pwedeng maging dahilan para iwan natin ang sala. Ang Islam ay ang sala. Ito ang pagitan natin sa mga hindi mananampalataya. At ang sala ay ito ang tinatawag na bagay na pinakadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi sa kanyang hadith ng unang susuriin, titingnan, bibilangin sa gawain ng isang tao ay ang sala. Kapag ito ay nagtagumpay, titingnan ng Allah ang ibang mga gawain mo. Kapag hindi nagtagumpay ang sala mo, ay walang saysay. Hindi titingnan ang ibang mga gawain mo. Huwag mong ipagmayabang tumutulong ka, ganun. Hindi po sinasabi na masamang tumulong. Ang ibig sabihin dito ay bago ka gumawa ng anumang mga gawain, siguraduhin mo muna yung foundation mo na ito ang sala ay ginagawa mo. Hindi po natin maidahilan, mainit o ano, lahat po ay pinadali sa atin ng Islam. Ganun din, yung pangunahan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao na siya ay hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakita mo ang isang tao, ikaw halimbawa, ikaw ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nagdarasal, ikaw ay kasama sa mga nagsasaliksik ng kaalaman, magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at wag mong maliitin at wag mong kutsyain ang ibang mga tao na nakikita mo na sila
ay hindi nagdarasal, o sila ay hindi nag-aaral, o sila ay hindi nila isinasabuhay ang relihiyong Islam. Bagkus ikaw ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang pinakauna, at ipanalangin mo sila, nagabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag mo silang husgahan, dahil wala tayong karapatan na humusga sa kanila. Maliban lamang sa ang turo ng Islam sa atin, ay syempre, ay ipanalangin sila, at magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kung kaya natin ay payuhan natin sila sa abot ng ating makakaya. Sa hadith na nabanggit, sa hadith ng Imam Muslim, na sinabi ng isang tao dahil pinapayuhan niya yung kaniyang kaibigan na yon na hindi sumusunod, hindi gumagawa ng pagsambaw, pagdarasal. Siya ay palaging gumagawa ng mga paglabag. Pinayuhan niya, napagod siya sa pagpayo at sinabi niya na wallahi, sa kaning hadith, wallahi la yaghfirullahu lak. Wallahi, sabi na, ako'y sumusumpa sa Allah na hindi kanya patatawarin. At ito narinig ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sinabi na sino ba itong taong ito na pinangunahan niya ako, tunay na pinawalang saysay ko ang kanyang gawain. Kaya hindi tayo maghusga sa isang tao. Tayo ay magpasalamat dahil tayo ay kanyang ginabayan. Wallahi al-adim, hindi po sa galing natin o sa talino natin ang itong gabay na ito. Ang gabay na ito ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pong mas maalam sa atin, pero ito ay gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po kapag tayo nakita mo sarili mo na ikaw ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinusunod mo ang kanyang sunnah, ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, magpasalamat tayo kay Allah at ipanalangin natin ang mga tao na ito na sila ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang pamumuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung mga taong kumakalaban sa kanya, nanakit sa kanya, ano ang panalangin niya? Panalangin niya na patawarin sila ng Allah, gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang dapat natin gawin, huwag natin sila husgahan. Marami po na mga tao na sila ay naging maraming pagkukulang man, pero ginabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay naging matinong mga Muslim. Kaya wag tayong mawalan ng pag-asa sa mga tao na sila ay hindi sumusunod o may mga pagkukulang, dahil tunay na darating at darating din ang gabay sa kanila ng Allah kung ito ay gustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat sa atin magpasalamat at ipagdua natin sila na sila ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad din, nakasama rin din sa mga gawain na makakasira sa tinatawag na gawaing mabubuti natin ay ang paggawa ng bid'ah. Ang paggawa ng mga bid'ah. Ano yung bid'ah? Ang bid'ah ay yung mga ibinago sa relihiyong Islam. Hindi po natin pinag-usapan dito yung bagong mouse, yung bagong eroplano, sasakyan. Hindi po yan. Hindi po yan kasama sa tinatawag na mga bid'ah. Ang tinatawag na bid'ah sa relihiyon ay bid'ah sa relihiyong Islam. Mga gawain ng mga pagsamba sa relihiyong Islam na ito'y binago. Hindi po ginawa ni Propeta, ng kanyang mga sahaba at ang mga naunang mga ulama. Sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sino man ang gumawa ng mga bagay na hindi kasama sa mga utos namin sa relihiyong Islam, ay tunay na ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakadelikado po ang paggawa ng bid'ah dahil ang isang tao na ito ay inaakala niya na siya ay gumagawa ng mabuti, pero ito pala ay pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta. At ganun din na inaakala niya na parang may kulang ang ating relihiyon. Kaya binabago niya ito, dinadagdagan niya ito. Ang relihiyon po natin ay kumpleto. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sinabi ng Allah na kinumpleto ko sa inyo ang inyong relihiyon at ginawa ko sa inyo na inyong relihiyon ay ang relihiyong Islam. Kumpleto po. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang bagay na ito ay magpapalapit sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ko ito pinaalala sa inyo. Ito ay sinabi ko sa inyo. At wala din bagay na ito ay mapapalapit kayo sa impyerno maliban sa pinaalalahanan ko kayo at sinabi ko na pinagbawalan ko kayo sa mga bagay na ito. Kumpleto po ang ating relihiyon. Wala pong itong bago. Hindi po tayo gagawa ng mga bago. Nandyan po ang lahat. Tayo lamang po ang may pagkukulang. Kailangan lang po natin pag-aralan ang ating relihiyon dahil ito po ay kumpletong relihiyon. Ganon din ang pagpunta sa isang manghuhula. Marami po ito. Sana ipatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpunta sa isang manghuhula, dalawang klase po ito.
ang pagpunta sa manghuhula at pagtatanong sa manghuhula, ang hadith na nabanggit na kaparusahan dito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an shay, siya ay nagtanong kahit hindi siya naniwala, lam tuqbal lahu salat, hindi tatanggapin sa kanya ang 40 na salah. 40 na araw na kanyang 40 days na sala niya, hindi tatanggapin sa kanya. Pero obligado pa rin siya magsala. Pero ang kanyang ginagawang pagdarasal doon sa 40 days na yon ay wala po siyang gantimpala. Pero obligado pa rin siya magsagawa ng sala. Ang napakadelikado ay paniwalaan ang sinasabi ng manghuhula. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan wa kahana fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang dumating sa isang manghula at siya ay nagtanong at naniwala sa sinasabi ng manghula, ay tunay na siya ay lumabag sa ibinaba kay propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ang Quran, ito ang Islam. Kaya kapag tayo ay pumunta, hindi man tayo maniwala, bawal yun. 40 days, hindi tatanggapin ang ating sala. Pero kapag naniwala ang isang tao sa manghuhula, yun ay makakagawa ng malaking shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama din sa makakasira sa gawain ng isang tao ay yung pagka-addict ng pag-inom ng nakakalasing. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man sharibal khamr, sino man ang uminom ng alak ay hindi tatanggapin sa kanya ang sala niya sa loob ng 40 days. Katulad din ng At sino man yung na-addict, malaking kasalanan, yung pagka-addict. Yung pag-inom ay 40 days, pero yung pagka-addict, yan ay isa ng mas malaking kasalanan. Ganon din, yung pag-alaga ng aso na gagawin mo siyang kaibigan, hindi sa pangangailangan mo. Yan ay isa sa sinabi na ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na sa isang araw ay mababawas sa kanyang gawain mabuti ay kirat. Ang kirat ay napakalaki po yan. Hinalintulad po yan ng ibang mga ulama na isang bundok na mawawala sa gawaing mabuti ng isang tao kapag siya ay nag-aalaga ng aso. Nag-aalaga ng aso, ginawa niyang kaibigan ng aso, mas mahalaga pa sa kanya yung aso niya kaysa yung mga ibang mga tao. Kaya marami sa panahon natin ngayon, pinapayagan po ang pag-alaga ng aso kung ito ay para sa pangangaso, para sa pag-alaga ng mga hayop at mga halaman. Yan po yung pinapahintulutan sa mga bagay na yan. Okay, ito po pinakamahalaga panghuli ay ang pagputol ng tao sa kanyang kapatid na mananampalataya, sa kanyang connection sa kanya. Ibig sabihin, mayroon tayong hindi na pagkasunduan o nag-away. Mayroon tayong hindi na pagkaunawaan sa ating kapatid sa pananampalataya at pinutol natin ang koneksyon natin sa kanya. Hindi na natin siya pinapansin, pinutol na natin yung koneksyon natin sa kanila. Ito man ay kaibigan, kamag-anak o kapatid sa pananampalataya. Ito po ay pinagbawal na hanggang 3 araw. Sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Hindi pinapahintulutan sa isang mananampalataya o isang Muslim na hindi niya kausapin ang kanyang kapatid sa pananampalataya sa loob ng 3 araw. Pakinggan po natin ito. Dahil maaaring tayo ay mayroong mga kaibigan, mga kamag-anak na hindi natin kinakausap sa 3 araw. Pero, syempre po, mayroon po mga bagay, exemption sa bagay na ito. Kung ito ay kinakailangan, ay pwede po. Pero kung hindi, dahil lamang sa hindi kayo nagkasundo sa isang usapan, mayroon kayong alitan, ay hindi na pinapansin ang iyong kamag-anak, yung kaibigan, kapatid mo sa pananampalataya. Sabi dito, sa hadith na ito, ay sino man ang mamatay na pagkatapos ng 3 days na yun, na hindi niya pa rin pinapansin ng kanyang kapatid, ay makakapasok siya, paparusahan siya ng Allah sa impyerno. Kaya po, nabanggit din sa hadith, ito napakadelikado. Sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, binubuksan ang mga pintuan ng paraiso sa araw ng Lunes at araw ng Huwebes, Yawmul Ithnin wa Yawmul Khamis. At pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng alipin na hindi nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang sa isang tao na
meron silang alitan at hindi sila nag-usap. Pagkatapos ng 3 araw, at sasabihin sa kanila, unduru hadain hatta yastaliha. Nakapending po yung gawain ng dalawang yun, at hindi sila kasama sa patatawarin ng Allah, nakapending din ang kanilang mga gawain hanggang sa sila ay magbati. Hanggang sa sila ay magbati. Ilan sa atin ngayon ang dahil lamang sa hindi sinasadyang salita, hindi na kinakausap ang kanyang kapatid. Dahil lamang sa narinig na chismis na hindi man lang nanigurado sa sinabi, sa narinig, ay hindi kinakausap hanggang ngayon. Dahil lamang sa isang maliit na lupa ay hindi nag-uusap ang magkapatid. Dahil lamang sa mga maliliit na bagay na kung titingnan natin ay napakalit na bagay hanggang ngayon hindi nag-uusap. Pakinggan natin ang hadith na ito. Nakapending ang ating gawain, hindi tayo kasama sa pinatawad ng Allah hanggang sa tayo ay magbati o humingi ng patawad sa bawat isa. At kaya po nabilang sa hadith na isa sa pinakamainam na gawain na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mas mainam kaysa salah na sunnah, pag-ayuno na sunnah, at ganoon din yung sadaka na sunnah, ay itong pag-ayusin mo yung dalawa na nagkaroon ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan. Isa ito sa pinakamainam na gawain na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mas mainam kaysa isa na nagbibigay ng sadaka kaysa nag-aayuno ng sunnah, nagsasagawa ng sala na sunnah. Anong mas mainam? Mas mainam na ang tao ay lumabas para lamang puntahan at pag-ayusin ang dalawang magkapatid na sila ay matagal nang hindi nag-uusap. Kaya po, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung gusto niyo, yung sa hadith niya na kanyang sinabi na la yuhibbu ahad, yung sa hadith na nakalimutan ko yung kahulugan niya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hindi tunay na magiging mananampalataya ang isa sa inyo maliban lamang sa gustuhin niya sa kanyang sarili, gustuhin niya sa kanyang kapatid ang gusto niya sa kanyang sarili. Gusto natin na patawarin tayo ng Allah, gusto natin na makapasok tayo sa paraiso, kaya ito ay bagay na dapat nating gawin. Tayo ay magpatawad sa bawat isa, magpayuhan sa bawat isa. Gaya po na nasabi natin, hindi po magiging dahilan, normal po yun na nagkakaroon tayo ng alitan sa ating mga kamag-anak, sa ating kaibigan, sa ating pero hindi po dahilan yun para putulin natin ang koneksyon sa kanila. Panatilihin po natin ang ating ang makipag-usap tayo at sikapin natin. Kaya nga po, isa sa katangian ng tao sa paraiso ay sila ang natutulog na walang sama ng loob sa kanyang kapatid. Inaamin ko ito ay gawain na napakadakila. Ito ay gawain na madaling sabihin pero mahirap gawin. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Dahil ito ay pagpapatawad. Siyempre, ang tao gumawa sa iyo ng kasalanan, nagsalita sa iyo ng masama, siya ay patatawarin mo. Ito ay napakahirap na gawin. Pero kapag ito ay nakasanayan ng tao, ginawa ng isang tao, ang kanyang gantimpala ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay bilang tayo sa mga tao na ang kanyang puso ay maluwag, ang kanyang puso ay palagi nagpapatawad. Dahil tunay na hindi tayo magiging masaya sa ating pamumuhay kung mayroong tayong galit sa maraming mga tao. At ganun po, na palagi nating pinapayuhan ng sarili natin, palagi tayong manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, natanggapin niya ang ating mga mabubuting gawa at ibilang tayo sa mga tao na sila ay namatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, namatay na sila ay mga Muslim na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli na mga pag-aaral natin, katulad po ng nabanggit ko sa inyo na ito po ang pinakaunang pinapayuhan ko po sa ating mga pag-aaral ay ang aking sarili. Ako din po ay nangangailangan ng mga payo. At itong mga pag-aaral natin ay bilang tugon din sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. O Muhammad, ikaw ay magpaalala dahil tunay na ang pagpapaalala ay makakapagbigay ng kabutihan sa mga mananampalataya. Tayo po ay nagpapayuhan sa bawat isa. Ito po ay kailangan natin dahil tayo po ay nakakalimot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.